Isa sa mga kamalian ng mga Kristiyano sa kanilang pagnanasang maglingkod sa Diyos ay sapagkat una nilang hinahanap kung paano nila paglilingkuran ng Diyos. At yun ay isang maling simulain. Sapagkat ang lahat ng mga Diyos-Diyosan ay sa ganoong paraan pinaglilingkuran. Ang nakagisnang pagsamba ng mga taga-Korinto bilang mga Hintil ay alinsunod paano isinilarawan ng Biblia ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Paano sinasamba ang Diyos-Diyosan? Ito ay isang universal na suliranin laban sa nag-iisang tunay at buhay na Diyos, kung kaya't nasa ang panig ka man ng daigdig, ang lahat ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at maling pananampalataya ay merong iisang prinsipyo laban sa tunay at buhay na Diyos at sa tamang pagsamba, tamang paglilingkod. Puntahan natin sa Isaias 44, talatang 13 hanggang 18. At basahin natin dahan-dahan paano inilarawan sa lumang tipan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nag-uulat ang anluwagi ng isang pising panukat. Ang karpintero ay nag-uunat ng kanyang metro, pansukat. Kanyang tinatandaan ng lapis. Kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam at kanyang tinatandaan ng mga kompas. At inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao upang tumahan sa bahay. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina at pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya ay nagtatanim ng puno ng abeto at yaoy kinakandili ng ulan. Kung magkagayoy ilalaan sa tao upang ipanggatong. At kumukuha siya niyaon at nagpapainit. Oo, kanyang pinaliliyaban. Yaon at ipinagluluto ng tinapay. Oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Ginagawa niyang larawang inanyuan at pinapagpapatirapaan, kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit at nagsasabi, aha, ako'y naiinitan at aking nakikita ang apoy. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatuwid bagay, kanyang larawang inaanyuan. Kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Hindi sila mga kakaalam o nagsisigunitaman sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y huwag makita at ang kanilang mga puso upang huwag silang mga kaunawa. Makita mo? Maaari magsabihin na ito ay kasaysayan ng isang karpinterong gumagawa ng Diyos-Diyosan at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kukuha siya ng kahoy. Yung ibang parte ng kahoy, pinangpainit niya ng kape.
At yung kaputol ng kahoy, ginawa niyang Diyos-Diyosan. At pagkatapos dadalanginan niya, iligtas mo ko. At sinabi ng banal na kasulatan, kaya nangyari yun sa tao, sapagkat ang kanilang mga mata ay nakapikit upang hindi nila makita ang simpleng bagay na yung niluluhuran mo, gawayan ng tao, pero sinasamba mo at tinatawagan mo. At kapag nahulog, ikaw pa ang magkakabit ng mighty band. Pero, sasabihin mo, iligtas mo ko. Bigyan mo ko ng suwerte. Bigyan mo ko ng kapayapaan. Ayusin mo yung buhay ko. Isa pa, sa Isaias 46. Isaias 46, ang talata ay 5 hanggang 9. Ganito naman ang sinasabi ng Panginoon sa bahaging ito ng kasulatan. Kanino ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya? Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Medyo nakakaluwag-luwag itong mga to, sapagkat ang ginagawa nilang Diyos-Diyosan, pilak at ginto. Yung kanina, kahoy lang. Ito, kumukuha ng ginto at pilak at umuupa. Naghahanap ng babayaran para igawa sila ng Diyos. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y nangagpapatira pa, oo, sila'y nagsisisamba. Pinapasan nila siya sa balikat. Dinadala nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako at siya'y nakatayo. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makikilos. Oo, magdadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot. Oo, makapagliligtas man sa kanya sa kanyang kabagabagan. Inyong alalahanin ito at magpakalalaki kayo. Isa-isip ninyo uli, ninyong mga mananalangsang, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Parehas, magkaibang materyales, pero parehas ng konsepto. Ang tao ay kumukuha ng bagay na mayroon siya at pagkatapos gagawin niyang Diyos. Ang kanyang mga gawa ang nagpapaganda ng kanyang Diyos. Pinaparangalan niya ang kanyang Diyos, ang kanyang Diyos-Diyosan sapagkat inililibot niya ang kanyang Diyos sa bayan-bayan. Parehas sa konsepto na naabutan ni Apostol Pablo doon sa Gawa 17:25 at 29, yung binasa natin kanina. Ganito rin ang kaisipan ng mga Griego sa panahon ng mga apostoles, na una, ang Diyos ay tumatahan sa templong gawa ng mga kamay at pinaglilingkuran ng mga tao na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yan ang unang katangian ng pagsamba sa Diyos-Diyos. Na kapag ka ang Diyos na pinaglilingkuran ng tao
ay inaakala ng mga naglilingkod sa Kanya na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Isipin mo kung i-apply yan ay i-apply sa Diyos na sinasamba natin, hindi natin lubos na kilala ang Diyos. Ang ating sinasamba ay tinatrato nating parang Diyos-Diyosan. Kung ang paraan ng ating paglilingkod sa Kanya ay para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay mula sa atin. Pangalawa, ang kaisipan na ang pagka-Diyos ay kagaya ng ginto o pilak, talatang 29. O bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kung ang Diyos ay kapantay ng material na bagay, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay walang pinagkaiba sa pagsamba sa pera at sa material. Kaya nga ang tawag dyan ni Apostol Pablo sa Colossus 3:5, pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga pag-iimbot. So, ang nakagisnang pagsamba ng mga taga-Korinto bilang mga hentil ay ganyan na ganyan. Sila ay gumagawa ng paglilingkod sa kanilang templo sa pag-aakalang sila ay gumagawa ng pabor sa kanilang Diyos. At bilang ganti sa ginawa nilang kabutihan sa kanilang Diyos, pagpapalain sila ng kanilang Diyos. Kaya sa pagpapaunawa ng espiritual na pakikisama at paglilingkod sa iglesia, nangangailangan bigyang diin ni Apostol Pablo. Yun nasa talatang 2. Na dati nilang kalagayan bilang hintil at mga mananamba sa Diyos-Diyosan upang ipakita na hindi lamang sila nakatagpo ng bagong relihiyon o bagong buhay o bagong dako ng pagsamba, kundi nakilala nila ang tunay at buhay na Diyos. Kagaya rin ng karanasan ng lahat ng hintil na naging Kristiyano, unang Tesalonica 1:9. Na kayo ay tumalikod sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Kaya nga ang pangangaral ng Ebanghelyo ay mensahe ng pakikipagkasundo. Yaong mga walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan ay makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa unang Pedro 3:18, si Kristo ay nagbataring minsan dahil sa kasalanan, ang matuwid dahil sa hindi matuwid, upang tayo ay madala niya sa Diyos. Isang malaking pagkakamali kung ang mga iglesia ay humahayo sa sanlibutan sapagkat sila ay nangangailangan ng maraming recruit at maraming mga manggagawa at maraming tagapagtaguyod ng kanilang pananampalataya o relihiyon o maraming mag-aakay ng kaluluwa sapagkat sinabi nila kapag maraming naidagdag sa simbahan, maraming magiging tagapagbigay. Walang pinagkaiba sa kaisipan ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat ang Diyos na nakilala ng mga taga-Korinto, na nakilala rin natin, ay higit sa lahat ng bagay at kayang kumilos ng ayon sa kanyang sariling kapangyarihan at katalinuhan. Bago nating isipin na namatay si Kristo para sa atin upang maglingkod tayo sa Diyos, dapat munang isipin ng mga Kristiyano na kung iyo bang nakilala si Kristo, nakatagpo ka ba talaga ng tunay at buhay na Diyos? Maraming nagsisikap maglingkod sa Diyos, pero walang takot sa Diyos. Parang sumasamba sa Diyos-Diyosan.
Kaya't pinaalala sa kanila ni Apostol Pablo na ang paglilingkod nyo ngayon at ang pakikisama nyo ngayon sa iglesia diyan sa Corinto, hindi yan kagaya ng paglilingkod nyo sa Diyos-Diyosan kagaya dati. Kaya ang titulo natin sa hapong ito ay ang paggawa ng Diyos sa pagkikisama at paglilingkod ng iglesia. Sapagkat kaibahan sa mga Diyos-Diyosan, ang Diyos na nakilala natin at ipinangaral sa atin sa Bibliang ito ay higit sa anumang Diyos-Diyosan. Kailangan maunawaan nyo ng mga taga-Korinto. Hindi ito kagaya ni Aphrodite, hindi ito kagaya ni Zeus, at hindi ito kagaya ng mga Diyos ng mga Griego. Sa unang Korinto 8:4 hanggang 6, mababasa natin tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan. Ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, sa lugar na kanilang ginagalawan, maraming kinikilalang Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya na may maraming Diyos at maraming mga Panginoon na kinikilala ang mga Griego, ngunit sa ganang atin, sa kanila yun, marami silang Diyos, marami silang Panginoon. Pero sa atin, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa pananampalataya nating tinanggap, ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo ay sa Kanya, at isa lamang Panginoon si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan niya. Kaibahan sa mga Diyos-Diyosan, ang Diyos ay gumagawa ng ayon sa Kanyang kalooban. Binasa natin kanina sa awit. Ang kabanata ay 115, talatang 3 hanggang 4. Ang aming Diyos ay nasa langit. Kanyang ginagawa ang Kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng kamay ng mga tao. Binasa natin kanina sa Isaias, samantalang ang Diyos-Diyosan ng mga tao sa sanlibutan ay kanilang pinapasan, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias, inyong dinggin ako, o sambahayan ni Israel, na kinalong ko mula sa tiyan, nadala mula sa bahay bata, at hanggang sa katandaan ay ako nga. At hanggang sa magkauban ka ay dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin, o aking dadalhin at aking ililigtas. Kanininyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya. Na ang Diyos na ipinangahayag ng Biblia, na ipinapakilala sa atin, hindi ang mga Kristiyano ang bumubuhat sa Kanya. Kung hindi ang Diyos ang bumubuhat sa mga Kristiyano. Yun ang dapat maintindihan ng mga taga-Korinto. Sa ginagawa nilang paglilingkod sa kanilang iglesia at mga pagsamba, hindi ito dahil sa ginagawa nilang mataas ang Diyos, kung hindi binibigyan sila ng biyaya, awa at kakayanan ng Diyos upang gawin ang mga bagay na kanilang ginagawa.
Patungkol sa Diyos ay ipinangaral ni Apostol Pablo sa Athens. Sa Kanya tayo nabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Na gaya ng sinabi ng ilan sa inyong mga sariling manunula, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi, yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kaya nga doon sa binasa nating teksto, doon sa talatang 4, basahin natin. Ngayoy may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu. Nabasa natin na ang mga taga-Korinto ay hindi kulang sa anumang kaloob. Ngunit sa lubos na pagkakilala, dapat nilang maunawa na ang mga kaloob na ito ay ibinabahagi lamang sa kanila. Talatang 11. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Sapagkat ang mga paglilingkod na ginagawa ng mga Kristiyano na ayon sa banal na Espiritu ay kapahayagan ng paggawa ng Diyos sa kanyang iglesia. Kung kaya't sinabi sa talatang 4, bagamat may iba't ibang kaloob o iba't ibang uri ng paglilingkod, datapwat isang Espiritu. Sapagkat sa talatang 7, sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Ang mga paglilingkod ay ebidensya na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa iglesia. Tandaan natin, ang Diyos ng Biblia ay hindi Diyos na walang ginagawa. Na ang mga tao ay naglilingkod sa Kanya at pagkatapos nakaupo lang siya sa trono at wala siyang ginagawa. Sa bawat paglilingkod, bagamat iba't ibang paglilingkod, pero merong isang Espiritu na gumagawa sa loob ng iglesia. Makikita natin sa Kabanata 2, ang talata ay 4 at 13, pinangaral sa atin kaninang umaga, na ito ang Espiritu na nagpapatotoo at nagtuturo upang kanilang makilala ang Diyos at matanggap ang mga biyaya ng Diyos. Kung ang paglilingkod sa Diyos ay biyaya ng Diyos, hindi mo mauunawaan ang paglilingkod mo sa Diyos kung hindi ipauunawa sa iyo ng banal na Espiritu. Umpisa sa kaligtasan hanggang sa paglilingkod, ang Espiritu ang nagpapaunawa at gumagabay upang ating maintindihan at mapakinabangan ang mga bagay ng Diyos. Ngayon, pag tinignan mo doon sa Kabanata 6, ang talata ay 11, ang Espiritu ang patuloy na naglilinis at nagpapabanal sa mga Kristiyano. Na bagamat mayroon sa mga taga-Korinto na mga magnanakaw, mga sakim, mga manlalasing, at gumagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa kanila na magsisipagmana sa kaharian ng Diyos, sinabi ng ating talata na kayo ay nahugasan, kayo ay binanal, kayo ay inaring ganap sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Makikita mo mga Diyos-Diyosan sa sanlibutan, sila ang tinatanggalan ng alikabok. Sila ang nililinisan. Subalit ang banal na Espiritu na nasa iglesia, siya ang naglilinis sa iglesia. At ginagawa niyang epektibo ang lahat ng ginawa ni Kristo sa krus. Upang ito'y tumago sa ating isip at puso.
sapagkat hindi gumagamit ang Diyos ng sisidlang marumi. Ang gamit ng Diyos sa paglilingkod ay banal na instrumento. Kung kaya't napaka-importante na bagamat may iba't ibang kaloob, datapwat iisang espiritu, sapagkat ang iisang espiritu na yan ay banal na espiritu, na nagpapabanal na espiritu. At dahil sila ay binili ng dugo ni Kristo, ang kanilang katawan ay naging templo na ng banal na espiritu, na ang tanging layunin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito rin sa unang Korinto 6, ang talata ay 19 hanggang 20. Hindi ba ninyo malalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ngayon, pumunta ka sa Kabanata 3, talata 17. O 16. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ngayon sa iglesia, bilang kabuuang templo ng Diyos, pumunta tayo sa Efeso 2. Efeso 2, ang talata ay 21 hanggang 22, nasa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ang mga hintil at ang mga taong walang pananampalataya at pagkilala sa tunay at buhay na Diyos, sila ang nagtatayo ng bahay para sa Diyos. Subalit ang banal na Espiritu, siya mismo ang gumagawa ng kanyang bahay. Siya mismo ang kumikilos sa buhay at puso ng tao upang doon siya manirahan sa puso. Binubuo niya ang iglesia upang sa iglesia manahan ng banal na Espiritu. At kung ang mga paglilingkod ay gamit ng Diyos para buuin ang iglesia, ang mga paglilingkod na yan ay kamay mismo ng banal na Espiritu, dapat maintindihan yan ng mga Kristiyano. Sapagkat ang Diyos, siya ang gumagawa. May iba't ibang mga kaloob. Subalit meron lamang isang Espiritu. At ang Espiritu ang dahilan ng pagpapahayag ng pagkapanginoon ni Hesukristo sa ating buhay, na kalaunan ay nauuwi sa pagiging bahagi sa katawan. Hindi ba't sinabi sa talatang 3 na walang sino mang magsasabi na si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Ngayon, paano ang tao nagiging bahagi ng katawan ni Kristo? Pumunta ka doon sa talatang 12. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismohan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Kaya ang Panginoon ang nagtatayo ng kanyang iglesia sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya may iba't ibang kaloob, datapwat iisang Espiritu. Ngayon, pumunta tayo sa talatang 5. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. So sa talatang 5, at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. Binasa natin kanina na iisa lamang ang Panginoon.
Si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Binasa natin kanina, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, idinagdag tayo sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Si Kristo ang ulo ng Iglesia. Nasa Kanya ang buong katawan ay nakalapat. Ang pagiging bahagi sa katawan ni Kristo ay isang panawagan na dapat palang pasalamatan, Colossus 3:15. At bilang panawagan, nakita mo sa Colossus 3:15, na tinawag kayo sa isang katawan. Kung ito ay isang panawagan, pwede nating sabihin na ito ay takbuhing inilagay sa harapan natin. Ang pagiging bahagi ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo ay tinawag ni Apostol Pablo na isang bukasyon, isang panawagan, isang gampanin. Na kung titignan natin sa Hebreo 12:1-2, ay takbuhing inilagay sa harapan natin na masdan natin si Jesus na gumagawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Kaya bagamat may iba't ibang pangangasiwa o paglilingkod sa loob ng Iglesia, datapwat meron lamang tayong iisang Panginoon. Ngayon, sinabi sa unang Korinto 3:11, nang sino man ay hindi maaaring maglagay ng pinasasaligan sapagkat nailagay na ang pundasyon at si Kristo lamang ang pundasyon ng Iglesia. Ngayon, kung si Kristo ang unang naging tagaganap sa dinami-dami ng paglilingkod, walang ibang halimbawa at sukatan maliban sa ating Panginoong Hesukristo na pinunong tagapaglingkod. Basahin natin sa Juan 13 hanggang 17. Tinatawag din niya ang Guro at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo na may nararapat ding maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo'y mapapalad kung inyong gagawin. Kaya't lahat ng paglilingkod sa Iglesia ay ayon sa halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat din nating isipin na ang dapat mabuo sa buhay ng mga Kristiyano ay maging konforme kay Kristo. Hindi uunahin ng Kristiyano ang matutong maglingkod na hiwalay sa kanyang buhay bilang Kristiyano. Sapagkat hindi ka magkakaroon ng Espiritu ni Kristo dahil naglilingkod ka. Kung hindi baliktad. Kaya ka naglilingkod sapagkat katunayan na may Espiritu ka ni Kristo. Higit sa halimbawa, siya ang naglingkod upang tayo ay madala sa kaligtasan. Mateo 20:28. Kaya kahit anong paglilingkod ng tao sa Diyos, sa inakala niyang sa Diyos, paano kung hindi yan tatanggapin ng Diyos? Paano ang taong patay sa kasalanan ay tatanggapin ng Panginoon? Kailangan ng katubusan. Kailangan ng kabayaran ng kasalanan. Kaya sinabi ng Panginoon sa Mateo 20:28, gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Kung wala yung Panginoon na yan na bilang pundasyon ng lahat ng paglilingkod,
walang iglesia, walang buhay Kristiyano, walang kaligtasan, wala lahat. At walang saysay. Hindi natin mauunawaan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung ang ating Panginoong Hesukristo din ang kasakdalan ng ating pananampalataya, tignan natin kung paano siya niluwalhati ng Diyos. Anong klaseng pagsunod meron si Kristo? At anong ganti ang ibinigay sa kanya ng Diyos sa kanyang pagsunod? Pabasahin mo sa Pilipos 2, 5 hanggang 11. At makikita mo na kaya si Kristo ang Panginoon ng Iglesia, sapagkat bagamat siya ay Diyos, ay siya ay nagpakumbaba. At bilang tao, sumunod siya hanggang kamatayan. Kaya nga niluwalhati siya ng Diyos at binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Kristo ang lahat ng tuhod ay luluhod. At ang lahat ng dila ay magsasabi na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Ama. Kaya maraming paglilingkod, subalit iisa lang ang Panginoon. At yung Panginoon na gumagawa sa iglesia, siya ang unang naglingkod sa atin. Hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos kung meron man tayong anong paglilingkod, kung hindi nagtagumpay ang paglilingkod ni Kristo sa atin. Magmamahal ang mga Kristiyano sa mga kapatiran. Hindi nila magagawa yun kung hindi talaga sila nakaranas at nakaunawa, nakakilala, nakatanggap ng pag-ibig ni Kristo. Pag sinabing naunawaan mo ang biyaya ng Diyos, hindi theoretical na usapin yun. Isama mo na doon na iyong maunawaan ang pag-ibig ni Kristo upang kayo ay mapuspos ng Diyos. And to know the love of Christ which passeth understanding, that ye may be filled with the fullness of God. Walang bagay tungkol sa Diyos na kapag iyong naunawaan ay hindi pupuno sa iyong pagkatao. Napakalaki ng mga bagay tungkol sa Diyos para magkasya sa ating maliit na pag-iisip. Hindi mo masasummarize ang karanasan sa Diyos sa isang papel. Kaya nga't kapag ka naunawaan mo ang Diyos, hindi ka mapupuno nito. At tatapon ito sa iba, magiging paglilingkod. At isang dakilang bagay na yung Panginoon na pinaglilingkuran natin ay siya ang unang Panginoon na naglingkod sa atin. Kung kaya't hindi natin pagmamalakihan ang Panginoon natin, sapagkat siya ang naglingkod sa atin. Sa Kabanata 12, talatang 6, ituloy na natin. At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Ang iglesia ay sa Diyos. Unang Korinto 1:2. Ang iglesia sa Korinto ay sa Diyos. Sa 3:9, tinatawag din sila na bukid ng Diyos. Kung saan ang Diyos ay nagtatrabaho, nagsasaka, nagmamay-ari ng mga pananim. Ang mga Kristiyano sa Korinto ay tinawag ni Pablo na bukirin ng Diyos. At tinawag din niya na gusali ng Diyos, na itinatayo ng Diyos. Ipinahihiwatig ng mga talatang ito na lahat ng paglingkod ay nasa paggawa at kapahintulutan ng Diyos. Dapat tignan ng mga Kristiyano na ang paglilingkod sa iglesia ay aktibong paggawa ng Diyos. Siya ang naghanda ng kaligtasan. Siya ang tumatawag sa Kristiyano, sa mga taga-Korinto upang makisama kay Kristo. Basahin natin 1:9. Ang Diyos ay tapat
na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. At tandaan ninyo yung mga talatang yan. Sapagkat maraming tao ngayon na nagsasabing nakaranas sila ng katapatan ng Diyos na walang pakikisama kay Kristo at sa katawan ni Kristo. At sa pagsasaayos ng gusali ng Diyos, ng bukirin ng Diyos, ng iglesia ng Diyos. Hindi lang tayo basta tinawag ng Diyos. Ang mga taga-Korinto, pinauunawa ni Apostol Pablo na sila ay tinawag ng Diyos sa isang pakikisama. Sa isang relasyon. Ang mga tao may mga Diyos-Diyosan sa sanlibutan ito. Subalit hindi nila pwedeng dalhin ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa isang personal na relasyon. Hindi kagaya ng Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay sa iglesia. Siya ang humirang ng mga tao para gagamitin niyang instrumento sa kanyang kapurihan. Unang Korinto 1:27 hanggang 28. Pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marunong. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hiwanak ang pinili ng Diyos. At ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Ang mga tao sa sanlibutan, sila ang pumipili ng kanilang patron. Subalit, ang Diyos ang pumipili kung sino ang sasamba sa Kanya at sino ang gagamitin niya, kapapahayagan niya ng Kanyang biyaya. Ang Diyos ang naghahanda ng kaligtasan. Ang buong plano ng Ebanghelyo ni Kristo ay nagpapakita ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Anong meron sa Ebanghelyo? Hindi basta kaligtasan. Ang meron sa Ebanghelyo, makikita mo na walang ibang kasing dulong ang Diyos. Anong meron sa Ebanghelyo? Hindi basta kaligtasan. Hindi basta paglilingkod. Makikita mo sa Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kabanata 1, talata 18 hanggang 24. Sa talatang 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos, sa pamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ang Diyos ang nagpapalago sa iglesia at ang mga manggagawa ay kamanggagawa ng Diyos. Kabanata 3, 6 hanggang 8. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ay siyang nagpapalago. Ano pat walang anuman na nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon na nagtatanim at ang nagdidilig ay iisang, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ang Diyos na nagpapalago. Subalit ginagamit ng Diyos ng epektibo ang kanyang mga manggagawa. Pinaliwanag ni Apostol Pablo na ang relasyon ng manggagawa sa Diyos ay pagiging kamanggagawa. Maintindihan mo yan sa talatang 10 na si Apostol Pablo ay ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin ng tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan. Ang manggagawa ng Diyos ay dapat trumabaho
gumawa, ilagay ng tama ang dapat ilagay. Kailangan maghasik, kung kailangan magdilig. Gagawin ng manggagawa ang kanyang trabaho. Sapagkat siya'y pinahintulutan ng Diyos na gumawa. Subalit, hindi siya nag-iisa, sapagkat ang Diyos ay nasa likod ng lahat ng mga trabaho sa iglesia. Kung iisipin ng manggagawa, hayaan natin ang Diyos magpatubo, subalit hindi siya gagawa ng kanyang tungkulin. Ay parang kagaya ng magsasaka na hinintay niya ang araw na magpatubo na wala naman siyang tinanim. Hinayaan niya ang ulan na tumulo sa lupa, pero hindi naman siya nagtanim. Ang Panginoon ang pumubuo sa iglesia. Inilalagay ng Diyos kung sino ang miyembro na dapat sa iglesia. Unang Korinto 12:18. Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Ang bawat mga idinaragdag sa iglesia ayon sa Gawa 2:47 ay idinaragdag ng Diyos. Idinaragdag ng Diyos sa iglesia yung mga marapat maligtas. Talatang 24, yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kinakailangan. Datapwat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri ang sangkap na may kakulangan. Ano ibig sabihin? Nasa kaisipan ng Diyos kung bakit ang isang iglesia ay malakas sa ganitong bahagi at may mahina sa ganitong bahagi. Sapagkat ipapakita niya ang kanyang paggawa sa buhay ng mga manggagawa ng iglesia na yan, sa buhay ng pastor, sa buhay ng mga miyembro, na sa pamagitan ng banal na Espiritu, mabubuo ang iglesia na yan. Ang Diyos ay nagtitimpla ng bawat bahagi ng iglesia. Kaya nga sinusunod natin ang pamantayan ng Diyos, sapagkat kalooban din ng Diyos na magtiwalag ng sino mang bahagi ng iglesia na hindi ayon sa pamantayan ng Diyos, pagkatapos na gawin natin kung anong marapat ayon sa salita ng Diyos. Paano ka inilagay ng Diyos sa iglesia? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Suwayin mo yung salita na yan at huwag ka magsisi. Yan din salita na yan na magtatanggal sa iyo sa iglesia. Sapagkat sinabi yan ng banal na kasulatan. Nauunawaan niyo mga bagay na ito, ang inyong paglilingkod ay magkakaroon ng ibang kulay. Ang inyong pagsisikap ay hindi magiging kagaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos ang nagtatakda kung anong uri ng buhay magkakaroon tayo lahat. Sinabi kong buhay, hindi basta paglilingkod. Babasahin natin yung konteksto para maunawaan ninyo na ang Diyos ang nagtatakda ng iyong personal na buhay. Kung saan ang lahat ng Kristiyano ay dapat manatili. Basahin natin sa Korinto, unang Korinto 7:17 hanggang 24. Talatang 17, ayon nga lamang sa ipinamamahagi ng Panginoon sa bawat isa at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa ay gayon siya lumakad at gayon ang inuutos ko sa lahat ng iglesia. Kung paano ka tinawag ng Diyos, ganon ka lumakad, ganon ang ipamuhay mo. Kung ano ang kapalaran ang ibinigay sa iyo ng Diyos, ganon ka mamuhay. At maaaring sasabihin ng mga Kristiyano, ang tinutukoy dyan, ministry. Higit pa dyan ang tinutukoy dyan dahil ang Kabanata 7 ay patungkol sa pag-aasawa. Ito
Talatang 18, tinawag baga ang sino mang taong tulina, huwag siyang maging di tuli. Nakilala mo si Kristo, Hudyo ka, huwag mo na pagsikapan maging Griego, Hudyo ka eh. Sapagkat kay Kristo walang Hudyo, walang Griego. Tinawag baga ang sino mang hindi tuli, huwag na siyang maging tuli. Griego ka, o huwag mo nang gayahin ng mga Hudyo. Sampalatayanan mo si Kristo at mamuhay ka kay Kristo. Sapagkat kay Kristo walang Hudyo, walang Griego. Sa tingin ko, walang kinalaman sa ministry yan. Ethnicity yan. Talatang 19. Ang pagtutuli ay walang anuman, ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Bayaan ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa Kanya. Ngayon, mag-usap naman tayo sa estado ng buhay. Ikaw bagay alipin nang ikaw ay tinawag? Huwag kang mag-alala. Kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mong maging malaya. So, sa panuunang panahon, legal ang pagiging alipin. May mga Kristiyanong alipin, mga tao na binili sa palengke. Pero naging Kristiyano. At ang sabi sa kanila ni Apostol Pablo sa Corinto, alipin ka. Yung buhay mo, pagmamayari ng boss mo, kung kaya mong pagsikapan na makaalis sa ganyang sitwasyon, gawin mo. Sapagkat tinawag sa Panginoon ng siyang alipin ay malaya sa Panginoon. Gayun din naman ang tinawag ng siyang malaya ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo binili at huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Ang pagiging alipin ni Kristo ay higit sa kontrata. Ang pagiging alipin ni Kristo ay higit sa mga kontratang pinirmahan nyo sa mga boss mo. Mga kapatid, bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang tinawag sa Kanya. Ngayon, tignan mo dun sa talatang 27. Ito na may tumutungkol sa pag-aasawa. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makalag sa asawa. Ikaw bagay kalag sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Sa madaling salita, ang Panginoon natin ay hindi lamang nagbigay sa atin ng ministeryo kung hindi kung anong klaseng buhay ang ibinigay niya sa atin. Kaya nga ang iglesia ay hindi pagbubuo ng mga ministry lang. Ang iglesia ay ang pagtatagni-tagni ng mga buhay na meron tayo sa Diyos. Ano pa't masasabi mo na ang ating mga kapalaran ay magkakaugnay dahil sa isang Espiritu at sa isang Kristo na namatay para sa atin at sa isang Diyos na nagtagpo-tagpo sa atin. Ngayon, ang kaluwalhatian ng Diyos ang layunin sa lahat ng gawain. Kabanata 10, talatang 21, alam nyo, kumain man kayo o uminom, gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Minabuti nating tignan mabuti ang anggulo na yan ng paglilingkod. Sapagkat sa totoo lang, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon,
ay mas marami pang naibibigay na kabutihan yun sa atin kaysa nagagawan natin ang kabutihan ng Diyos. Kapag tayo ay tumutulong sa gawain, mas tinutulungan pa nga natin ang ating sarili kaysa tinutulungan natin ang Panginoon. Maaring nakaka-epekto ito sa ating mga kapatiran, pero higit sa lahat, hindi mo ba nakita? Mahirap maging mapagbigay, maliban na baguhin ng Diyos ang iyong puso. Mahirap maging mapagpasakop, maliban na biyayaan ka ng Diyos. Mahirap magpailalim sa mga panuntunan, at sa iglesia ng Diyos, hindi pwedeng walang panuntunan sa paglilingkod. Maliban na bigyan ka ng Panginoon ng biyaya na gumagawa sa iyong buhay. Kaya makita mo, hindi pwedeng ang paglilingkod sa simbahan ay walang kaayusan sapagkat hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Kung ang paglilingkod natin ay manifestasyon ng paggawa ng Diyos, edi aayusin niya ng Diyos. At maaring mabigat sa kalooban at sa pag-iisip ang pangangaral sa hapong ito, pero kailangan magbago ang ating perspektibo sa maraming bagay. Kailangan magbago ang perspektibo natin sa pagsunod, halimbawa patungkol sa pagsunod. Sino ba talaga ang nakikinabang kapag sumusunod tayo sa Diyos? Sa Pilipos 2:12 hanggang 13, makikita mo na ang pagsunod ay gawa ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, bagkus na ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyong gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Dalawa ang kailangan mong maintindihan sa pagsunod. Na una, ito ay dapat pagsunod muna ng kalooban. Kapag ka gumawa ang Diyos sa Kristiyano upang ikaw ay sumunod, bibigyan ka muna niya ng kalooban. Marami nagsisikap sumunod na hindi nagsusuko ng kalooban at hindi nananasa sa puso na sumunod. Ang mga gayon ay pakitang tao, parang sumasamba sa rebulto, sumasamba sa bato. Mag-Disyembre na naman at marami na namang magsisimbang gabi. Mapupuno ang mga kapilya ng mga deboto. At magtataka ka bakit pagsimbang gabi maraming tao. Sapagkat kailangan nilang kumpletuhin ang siyam na umaga upang ang isang kahilingan ay matupad. Ang tanong, gusto ba nila yung ginagawa nila? Marami sa kanila nasa labas lang kasama ang kanilang mga jowa. Pero kailangan mong magtiis. Sapagkat ang sabi ng iyong Diyos-Diyosan, kailangan mong kumpletuhin yan. Ang Diyos ay hindi namimilit sa atin. Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, nandoon ang kalayaan. Kaya nga anong ginagawa ng Diyos, binibigyan kanya ng pagnanasa. Akala mo ba nakaisa ka sa Diyos sapagkat hindi sinabi mo, hindi kanya binigyan ng pagnanasa? Yun ay iyong kalugihan. Sapagkat ang pagsunod ay tanda ng pagiging anak ng Diyos. Ang mga tao sa sanlibutan, bakit sila sumusuway? Sapagkat ang Espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway, ang gumagawa sa kanilang buhay. Guys, sabihin mo sa akin, yung bang mga anak ni Satanas ay nakakatanggi sa takbo ng sanlibutang ito sa Espiritu ng pagsuway? Hindi. Bakit? Sapagkat anak sila ng Satanas. Ngayon, para sa mga anak ng Diyos,
Bakit niya tatanggihan ang espiritu ng pagsunod ni Kristo na nagbibigay sa kanya ng pagnanasang sumunod? Kaya nga ang tanda ng tupa ni Kristo ay pagiging masunurin. Pero saan ang gagaling yun? Una, binibigyan tayo ng Diyos ng pagnanasang sumunod. Kaya tayo sumusunod sapagkat ito na ang resulta ng pagbabagong ginagawa sa atin ng Diyos. Akala mo ba nakaisa ka sa Diyos dahil sa tagal-tagal mo nang nakikinig ng pangaral, hindi ka pa rin sumusunod hanggang ngayon? Hindi ka nakaisa sa Diyos. Kung ako sa iyo, makiusap ka mamaya at sabihin mo, Panginoon, bigyan mo ko ng pagnanasang sumunod. At akala mo nakaisa ka sa Diyos. Naghahanap kayo ng espiritual na kaloob, ayaw nyo namang sumunod. Huwag kayong maghanap ng espiritual na kaloob. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin. Isa sa mga maling paraan ng pagtuturo ng espiritual na kaloob, akala natin ang espiritual na kaloob ay badge na nakalagay dito. Ako ay teacher. Ako ay minister. Ako ay giver. Bakit ba hindi ka teacher? Nakita mo ang pangangailangan ng gawain ng Diyos na kailangan mong turuan, kailangan mong tulungan, kailangan mong gabayan sa buhay Kristiyano, hindi mo tuturuan. Sapagkat ang hinanap mo ay spiritual na kaloob, subalit hindi mo tingnan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya nag-umpisa tayo ngayon dito na ang paglilingkod sa iglesia ay Diyos na naglilingkod sa atin. Bawat paglilingkod na ginagawa natin ay marka ng biyaya ng Diyos sapagkat hindi natural sa tao na maglingkod sa Diyos. Yan ay katunayan ng tagumpay ni Kristo sa krus. Hindi natural sa tao magtiis. Maliban na lang kung ang kapalit ng pagtitiis mo ay para sa sarili mo. Pero ang magtiis para sa iba, hindi yan natural sa tao. Maliban na lang din kung yung iba na pinagtitiisan mo ay isang araw, umaasa ka magtitiis din para sa iyo. Pero ang magtiis ng walang kapalit na kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, sinong gumagawa noon? Nag-uumpisa yon sa pagnanasa. Nangangailangan ng kasiyahan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya kailangan nating maunawaan ang mga bagay na ito sapagkat kailangan magbago ang perspektibo natin sa pagsunod. Na kapag ka napapagod kang sumunod, tumawag ka sa Diyos na nagbibigay ng pagnanasa. Sapagkat kapag ka binigyan ka ng pagnanasa, tumawag ka pa rin sa Diyos at huwag kang huminto sa pananalangin upang kung paano kanya binigyan ng mga pangitain at pagnanasa, bibigyan ka rin niya ng kalakasan na gawin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, tignan mo doon sa Hebreo 13. 20 hanggang 21. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoong Hesus ay pasasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabubuting gawa. Papasakdalin kayo ng Diyos sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Parehas yun ang binasa natin kanina doon sa Pilipos. Binigyan tayo ng pagnanasa, nasain at gawin ang mga bagay na ayon sa kanyang kalooban.
Ngayon, sa palagay mo ba, ginagawa mo na ang kalooban ng Diyos? Hindi pa yan nagtatapos dyan. Sapagkat papasakdalin pa ng Diyos yung ginagawa mong mabuti ayon sa kanyang kalooban. Kaya walang Kristiyanong hindi humuhusay sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Hindi tayo nagpapalago ng espiritual na kaloob. Ang Diyos. Kaya't yun ay nangangailangan ng isang taong magpapasakop sa salita ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, sa katunayan ng kapanganakang muli. Nagawin sa atin, kita mo na, nagawin sa atin, gagawin ng Diyos sa atin, working in you, ang nakalulugod sa paningin niya. Nakita mo? Ginagawa ng Diyos sa atin kung anong nakalulugod sa paningin niya. Kung salbahe ang Diyos, may gisalbahe ka. Pero mabuti ang Diyos. Nakita mo kung gaano kadakila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang kamatayan ni Kristo. At ang Diyos na hindi kagaya ng mga Diyos-Diyosan sa sanlibutan ito. Gagawin niya sa iyo kung anong nakalulugod sa kanyang paningin. Kaya't walang Kristiyano ang dadatnan ni Kristo o aabutan ng kamatayan na hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Otherwise, mali ang talatang ito. Hindi maaaring datna ng Panginoon ang simbahang ito na hindi ginagawa ng mga Kristiyano rito ang kalooban ng Diyos. Otherwise, ang Diyos natin ay Diyos-Diyosan din kagaya ng Diyos ng mga Katoliko. Subalit ang Diyos natin ay buhay. Kaya nga tinitignan natin sa buhay natin kung tayo ba talaga ay nasa pananampalataya. Hindi tayo sumampalataya sa Panginoon ng walang kabuluhan. Sapagkat nakilala natin siya. Kagaya ng isang kaibigan na nakilala mo ay nagkaka-impluwensya sa iyong buhay. Sapagkat yung kaibigang nakilala mo may pag-iisip, may pag-uugali, may talino, may backstory na pwede niyang ikwento sa iyo na makilala mo siya. Yung tao nga na ating nakaka-fellowship, nakakapagpabago ng pag-iisip natin, na salita natin eh. Ang Diyos pa kaya kung totoong kasama mo araw-araw, na nakaka-fellowship mo, hindi lamang sa pananalangin, kung hindi sa paggawa. Tandaan ninyo, ang Diyos, hindi lamang nakaka-fellowship yan sa pananalangin. Kahit hindi ka nananalangin, dapat nakikisama ka sa Diyos. Kagaya ng si Jose, nagtatrabaho, ang Diyos ay kasama niya. Kagaya ng mga apostol, nangangaral ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay gumagawang kasama nila. Sa lahat ng ating ginagawa, ang Diyos kasama natin. Naisip mo ba bilang Kristiyano kung gaano kadakilang karanasan yan? At hindi mo ba nanaisin yan? Na ang Diyos ay ka-fellowship mo kahit anong ginagawa mo. Hindi ba ang kanyang kaisipan ay magbabago ng iyong kaisipan? Hindi ba ang kanyang karanasan bilang Diyos ang magpapabago ng iyong pangunawa patungkol sa karanasan ng lahat ng bagay? Paano ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu, hindi magkakaroon ng epekto sa atin
samantalang siya ay tunay at buhay na Diyos. Paano? Kahit titigan mo si Maria, magdamag, walang mababago sa iyo. Sapagkat bato yun, isa pa, tao lang si Maria, ba't ka mananalangin sa tao? Ngayon, nung naging addict nga kayo sa K-pop, natuto kayo magsalita ng Korean eh. Hindi ba? Nung nauso ang mga Japanese anime, natuto kayo magsalita ng Japanese. Tapos nung nakilala nyo ang Diyos, hindi kayo natutong magsalita ng salita ng Diyos. Nung nauso ang mga Koreano, mga buhok ng tao, hawi, nagbago pati ang fashion natin. Ang mga pantalon noon na mahaba, naging bitin na. At higit sa lahat, ang mga lalaki para nang naging bakla. What I mean is, yung ganyang klaseng pinomena nga nagbabago ng tao eh. Nung nakilala mo ang Diyos, hindi ka nagmukhang Kristiyano. Gusto mo maglingkod sa Panginoon, magkaroon ka ng karanasan sa Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan magbago tayo ng perspektibo sa pagsunod. Kung sumusunod tayo, maaaring oo sa kapakinabangan ng iglesia at pa sa kapakinabangan ng kapatid. Pero bibigyan kita ng pampasakit ng ulo. Sa tingin mo ba na yung pinaglilingkuran mo ngayon magtatapat yan? Ibinibigay ko ang 100% ko sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ako ba makapanghahawak na kasama ko kayo hanggang katapusan? Diyos ang nakakaalam nun. Pero una, bago ko to gawin para sa iglesia, tinatanggap ko na ito ay gawa ng Diyos. Sapagkat ang mga tao dumarating at umaalis, pero anong nangyari sa buhay ko sa paglilingkod ko sa Diyos? Sino makakapagsabi na pagkatapos mong lumayo sa Panginoon, pagbalik mo madadatnan mo pa rin ako? Anong klaseng buhay ang madadatnan mo sa akin? Ako pa rin ba yung klase ng pastor na iniwanan mo? O kahit nung wala ka, hindi ako iniwan ng Diyos, kaya nung bumalik ka, meron kang nabalikan. At sa ngayon, matutulungan kita. Marami sa inyo, nag-backslide na lang ang marami at nakabalik, ganyan pa rin kayo. Kaya pag sumusunod tayo sa Panginoon, talagang hindi yan, una sa lahat, tayo ang mas maraming napapakinabangan sa pagsunod natin sa Diyos. Hindi ang Diyos. Otherwise, ang sinasamba mo, Diyos-Diyosan. At sabihin mo, halimbawa, ang sinasamba ko si Kristo, ba't ang mga Katoliko may Kristo din? Sa doktrina ng pagka-Diyos, orthodox din ang mga Katoliko. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero bakit Diyos-Diyosan ang sinasamba nila? Hindi ba? Naisip niyo ba yan, mga kapatid? Oo. Sapagkat ang Diyos, nararanasan. Ang Diyos gumagawa. At anong ginagawa ng Diyos? So binasa natin. Balikan natin, Hebreo 13, 20 hanggang 21. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus, ay pasasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban.
Anong ginagawa ng Diyos sa buhay natin para magawa natin ang kanyang kalooban? Upang gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Bakit sa pamamagitan ni Jesucristo? Sapagkat ang Diyos ng kapayapaan, iyang Jesucristo na yan na pinag-uusapan natin, ang dakilang pastor ng mga tupa na matay. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, nagkaroon ka ng kasunduan sa Diyos. At pagkatapos, hindi gagawin ng Diyos yung parte niya sa buhay mo. Paano na lang yung dugo ni Kristo sa krus? Anong gagawin ng Kristiyano? Mabubuhay sa pananampalataya. Pinagagawin ng Kristiyano. Kaya ang inaral natin ngayon sa unang Korinto 12, 4 hanggang 6, ay dapat magbago ng ating perspektibo sa pagsunod. Dapat magbago ito ng perspektibo sa banal na buhay. Unang Tesalonica 5:23 hanggang 24. Alam niyo ang talata. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Laging Diyos ng kapayapaan. Pansin mo? Bakit kaya doon sa kabila may Diyos ng kapayapaan, sa Hebreo at dito may Diyos din ng kapayapaan? Sapagkat ang paggawa ng Diyos sa buhay ng Kristiyano ay dapat nagpapapayapa ng puso natin. Subukan mong gumawa ang Diyos sa buhay mo, kontrahin mo. Subukan mong pangaralan ka ng Panginoon, hindi mo gawin. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat yaong sa inyo ay tumatawag na gagawa rin naman nito. Kailangan magbago ang perspektibo natin sa banal na pamumuhay. Mga kapatid, ang banal na pamumuhay ay hindi naka-reserve para sa mga elite na Kristiyano. Kahit ang mga bagong Kristiyano ay dapat ninyong nasayin ang banal na pamumuhay. Sapagkat kapag ninanasa natin ang kabanalan natin sa buhay natin, pinakikita natin ang pagtitiwala natin sa Diyos ng kapayapaan. Bakit ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay nagsisikap sa pamamagitan ng kanilang lakas? Bakit kapag kamali ang pagkakilala sa Diyos, ang tao napapagod sa laman at hindi nagkakaroon ng lakas sa espiritu? Bakit sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, dati mga hintil kayo, ang pinaglilingkuran nyo, Diyos-Diyosan. Subalit ang Diyos ang gumagawa sa buhay nyo na ngayon. Maraming paglilingkod, pero isa lang ang Diyos na gumagawa. Dahil ang mga Diyos-Diyosan walang kapangyarihan magpabanal. Nakita mo ba na kapag ginawa ng kapintero ng rebulto, yung rebulto at ginawa ng mason yung rebulto, paano nagiging banal yun? Hindi ba dinadala sa katedral at binibisikan ng tubig? Pwede siya yung nagpabanal doon. Hindi ba yung pare, o sambahin nyo na lang yung pare, yung nagpabanal sa Diyos nyo eh. Walang kapangyarihan ang hindi Diyos upang gumawa ng kabanalan sa buhay ng tao.
Subalit importante yan sa buhay ng iglesia at sa buhay ng Kristiyano, sapagkat kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. At lagi kong paulit-ulit na sinasabi, bakit hindi tayo nakakapaglingkod sa Diyos? Issue ng kabanalan. Hanapin nyo sa Facebook o sa YouTube yung preaching nun. 2 Timothy, 1 Timothy 2, 2 Timothy 2. Mahaba para explain dito. If any man will purge from himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. Nililinis tayo ng Diyos para hindi maglingkod sa Diyos. Alam mo kung bakit tinutuwid tayo ng Panginoon? Para maglingkod ka sa Diyos. Para magamit ka ng Diyos. Dahil yung mga plato nyo sa bahay, na hinugasan nyo pero hindi nyo ginagamit, na alikabukan. Di ba? Yung nakadisplay lang, alikabukan. Kaya ang ginagawa, di ba, nilalagyan ng papel yung inyong mga china bago nyo itabi. Hindi ka nilinis ng Diyos para pagkatapos maging display. Dahil ang purpose ng pagpapabanal ng Diyos ay para gamitin tayo ng banal na Diyos. Kaya hindi ba? Mga kapatid, kailangan natin sabihin ng mga bagay na to. Kaya nga meron tayong pagdadasal. Meron tayong pakikisama sa iglesia. At nagkakaroon tayo ng pangunawa, bagong perspektibo kung anong ibig sabihin na ang Diyos tapat. Ano ibig sabihin na tapat ang Diyos? Binasa natin kayo na paulit-ulit simula kayo ng umaga. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo sa pakikisama sa kanyang anak. Hindi ba? At ang epekto ng pakikisama kay Kristo ay pakikisama sa iglesia. Sapagkat ang iglesia ay katawan ni Kristo. Binautismuhan tayo sa iisang espiritu para maging bahagi ng katawan. At yan ang sinasabi ni Pablo sa Corinto. At yan ay isang lokal na perspektibo na uunawaan ko na may universal na pagkagamit ang iglesia sa Biblia. At hindi ko tinatanggi yun. Subalit, ang sulat ng sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto ay lokal ang pagkagamit niya. Sa talatang 1-2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Diba? Binautismuhan tayo sa isang espiritu para maging kabahagi sa katawan ni Kristo. Spiritual na gawain. At makikita mo ang ibig sabihin ng katapatan ng Diyos, iingatan ka niya sa kabanalan. At ang ibig sabihin ng katapatan ng Diyos, ililigtas ka niya sa mga tukso. Pagtatagumpayin ka niya sa tukso. Unang Corinto 10:13. Nagpas na ako sa transcript. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao, datapwat tapat ang Diyos. Alin, hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kung hindi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito ay inyong matiis. Now, tignan mo. Ano ang kaparaanan ng Diyos para makailag ka sa tukso? Hindi niya iaalis ang tukso. Gagawa siya ng daan. Paano? Magtitiis ka. Nakita mo? Gagawa ang Diyos upang ang tukso matiis mo. Hindi ba napansin, pag di ka nagtitiis, lagi nahuhulog sa tukso? Si Satanas ay parang leong umaat-ungal.
naghahanap ng masisila. Kung kaya't sinabi ng banal na kasulatan na maging mahinahon. Don't panic. Laging isipin na sa lahat ng bagay ang Diyos naroon. Laging naroon ang Diyos. Nalalabanan mo si Satanas sa pananampalataya dahil nalalaman mo na hindi lang ikaw ang tinutokso ni Satanas, kundi lahat ng Kristiyano sa buong sanlibutan ay tinutokso ni Satanas. Unang Pedro 5:8-9. Hindi ba naisip na yung pinagdadaanan mo, kung mapagtatagumpayan mo yan, ay maiaambag mo sa iglesia mo upang maglingkod ka sa Diyos? Ang daming mga kapatiran natin dito na kailangan ng gabay. Bible study kami no isang gabi, ang sabi ko, alam mo kapatid, ang kailangan natin sa iglesia, mga taong nagkaroon ng karanasan sa biyaya ng Diyos upang gumabay sa mga bago. Sapagkat kung ang lahat ng nakatikim ng biyaya ng Diyos hanggang ngayon hindi pa naglilingkod sa Diyos, ni hindi nag-disciple ng mahina, para saan ang biyaya ng Diyos? Hindi ba sinabi sa ikalawang Korinto 1:4 na kung paano tayo kinomfort ng Diyos, ganun tayo magko-comfort sa iba? Kaya natatakot ba kayo mag-disciple? Natatakot ba kayo kumuha ng responsibilidad sa ministry? Pinapalagpas mo ang pagkakataon na maraming pagkakataon na bago mo mailigtas ang iba, ililigtas ka muna ng Diyos maraming beses. Tatakot ka, mag-focus sa isang kaluluwa, nagagabayan mo siya hanggang sa tumibay siya at maglingkod siya kagaya mo, huwag kang matakot. Sapagkat kung sa palagay mo, tutulungan mo siya na malagpasan ang lahat ng mga buta sa daan, ikaw muna ang ililigtas ng Diyos na mahulog sa hukay. Upang kung paano ka nakatikim ng comfort, ganun ka magiging comfort sa iba. Kaya matakot. Matapat ang Diyos.